Bago pa man masanay si Elara Monteverde na ngumiti sa harap ng kamera, natutunan na niyang ngumiti sa harap ng mga tao. Yung ngiting kayang magpigil ng luha, magtago ng takot at magmukhang maayos kahit ang dibdib niya ay parang may nakapatong na bato. Sa bahay nila sa Bataan, ang umaga ay laging may tunog ng makina, humuhuning aircon, dahan-dahang pag-ikot ng electric fan at malayong kalansing ng mga kasambahay na kumikilos na parang orkestrang kabisado ang bawat nota. Ang amoy ng kape ay palaging nasa hangin, hindi dahil paborito na Elara, kundi dahil iyon ang paborito ng mga taong kailangang gising palagi para sa negosyo. Minsan, naiisip ni Elara kung kailan huling naging normal ang isang araw. Yung tipong walang meeting, walang papeles, walang taong sumasagot para sa kanya. Nagising siya sa tunog ng mahinang katok. "Ma'am Elara," boses ni Tess Montano sa labas ng pinto, magalang pero may bilis na parang may hinahabol. "Pasok," sagot ni Elara, pilit na kalmado. Bumukas ang pinto at sumilip si Tess, dala ang tablet at isang folder na makapal. "Good morning po. May schedule po tayo 9, site visit sa cold storage, 11:30, lunch with the Fisheries Cooperative, tapos 2, board check-in call. Nasa lobby na rin po si Sir Nonoy." "Nonoy?" ulit ni Elara. Umupo sa kama at kinuskus ang mata. "Ang aga niya." "Hindi po yan umaalis sa routine niya," sabi ni Tess, ngumiti sandali. "Pero, ma'am, may pinadala pong email si Dr. Vina, marked urgent." Pagkarinig sa pangalan ni Dr. Vina Alcaraz, parang may kusanang umayos na ng postura si Elara. Si Dr. Vina ang abogado ng pamilya, guardian niya sa papel mula nang nawala ang mama niya at tagapagsalita ng "ingatan mo ang apelyido mo." Sa loob ng ilang taon, parang naging pader si Dr. Vina sa pagitan ni Elara at ng mundo. Proteksyon kung minsan, kulungan sa ibang pagkakataon. "Pakibasa," sabi ni Elara, humigop ng tubig. Binuksan ni Tess ang tablet. "Ma'am, tungkol po ito kay Mr. Adrian Zolano. May record check daw po siyang pinagawa." "Record check?" Napakunot ang noo ni Elara. "Bakit kailangan pa?" Tumikhim si Tess, halatang maingat ang bawat salita. "Standard due diligence daw po, since nanliligaw po si Sir Adrian." Nanliligaw? Kahit ilang buwan na siyang naririnig iyon, parang laging may kurot. Dahil sa kanya ang salitang iyon ay hindi romantikong pangako. Paalala ito na may mga taong marunong magpanggap, marunong magpakabait kapag may nakikita silang oportunidad. "Anong nakita?" tanong ni Elara, hindi niya mapigilang tumigas ang boses. "Wala naman pong masama," sagot ni Tess. "Employment history, volunteer work, family background, malinis. Pero may note po si Dr. Vina na maging maingat kasi daw may mga taong marunong magpakabait kapag may nakikita silang oportunidad." Parang biglang lumamig ang kwarto. Hindi na kailangan pang banggitin ni Tess ang nakaraan. Alam na niya. Noong kolehiyo, si Toby Laksamana ang unang lalaking nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa simula, simpleng ligaw, sundo sa campus, kape sa gabi, mahabang chat na parang siya lang ang mahalaga. Hanggang isang araw, naging balita na siya sa sariling universidad. Monteverde girl, ginatas lang daw. May litrato pa silang umalat. Kuhang-kusa daw pero halatang may nagpadala. Naghiyawan ang mga tao, nagtawanan, at sa loob ng ilang linggo, natutunan ni Elara na ang yaman ay parang ilaw. Kapag mali ang anggulo, mas lalo kang nakikita sa lahat ng hindi mo gustong ipakita. Doon nagsimula ang rule niya. Huwag basta maniwala, huwag basta magbigay, huwag basta magpahalata na nasasaktan ka. Tumayo si Elara at dumiretso sa banyo, sumilip sa salamin. Mukhang maayos siya. Makinis ang balat, nakaayos ang buhok, pero ang mata niya, pagod na pagod sa pagiging maayos. Pagkatapos magbihis, bumaba siya. Sa lobby, nandoon si Nonoy Belen,
driver at bodyguard, matangkad, tahimik, laging naka-black polo na parang uniform ng disiplina. "Good morning, ma'am," bati ni Nonoy, bahagyang yumuko. "Good morning," sagot ni Elara. "Nasaan si Lolo?" "Nasa garden po," sagot ni Nunoy. "Kanina pa po nagkakape. Sabi niya may gusto raw po siyang pag-usapan sa inyo." "Okay," sabi ni Elara. "Tara." Sa hardin, nakaupo si Lolo Gimo Monteverde sa lumang rattan chair. Malapad ang palad, kulubot ang balat, at may puting buhok na parang alon. Hindi siya mukhang lolo ng milyonarya. Mukha siyang taong pinagdaanan ng araw at ulan. At sa totoo lang, iyon nga ang totoo. Dati siyang maningisda bago umangat ang negosyo dahil sa sipag at pagkakataon. "Lolo," bati ni Elara, lumapit. "Ay, nandito ka na," sabi ni Lolo Gimo, hindi tumingin agad, nakatuon sa maliit na paso ng halamang sili na inaalagaan. "Umupo ka." Umupo si Elara sa tapat niya. Si Tess ay nananatiling nakatayo sa gilid, parang aninong handang sumalo ng anumang kailangan. "Kamusta ka?" tanong ni Lolo Gimo, diretsyong-diretsyo. "Okay naman," sagot ni Elara. Reflex na iyon. Hindi agad sumagot si Lolo. Naghalo lang siya ng asukal sa kape, tapos dahan-dahang uminom. "Alam mo," sabi niya sa wakas, "yang salitang okay, paborito ng mga taong ayaw magpatalo. Pero madalas, sinungaling." Napangiti si Elara, pero pilit. "Lolo, wag mo akong lolo kung magsisinungaling ka rin lang," putol ni Lolo. Tumingin ngayon, tumatagos ang mata. "Kumusta ka talaga, Ella?" Hindi niya alam kung bakit, pero doon, sa simpleng hardin na walang kamera, walang meeting, walang press release, biglang gusto niyang umiyak. Pero hindi siya umiyak. Lumunok lang siya, parang linunok pati ang bigat. "Pagod," amin ni Elara, mahina. "Pagod na akong mag-isip kung sino ang totoo at sino ang hindi." Umupo si Lolo Gimo ng mas tuwid. "Tungkol ba yan kay Adrian?" Hindi sumagot si Elara. Sa halip, tinapik niya ang gilid ng tasa, parang may hinahanap na tunog para maging dahilan ng katahimikan. "Ella," sabi ni Lolo, mas malumanay, "may mga lalaking magaling magsalita. May mga lalaking magaling magpakitang gilas. Pero ang tunay na ugali, lumalabas kapag wala silang nakukuhang kapalit." "Tama," singit ni Dr. Avina mula sa pintuan ng hardin. Dumating siya ng walang pasabi, naka-beige suit, hawak ang folder na parang sandata. At dahil may apelyido kang Monteverde, Ella, marami talagang susubok sumampa. Lumakas ang tibok mang dibdib ni Elara. "Dr. Avina, anong ginagawa mo dito?" "Protektahan ka," sagot ni Dr. Avina. Nakatitig kay Lolo Gimo sandali bago bumaling kay Elara. "May mga report akong natatanggap. Hindi ko sinasabing masama si Adrian, pero Ella, ang mundo ninyo ay hindi parang mundo ng palengke. Dito, kung sino ang may access sa'yo, may access sa pera, sa pangalan, sa kumpanya." Sumingit si Tess, maingat. "Ma'am, gusto ni Dr. Avina na mag-set tayo ng boundaries. Officially, no involvement ni Sir Adrian sa operations decisions ninyo." "Hindi naman siya humihingi," sabi ni Elara, biglang lumabas ang pagtatanggol sa boses niya. "Hindi siya humihingi ng kahit ano." "Sa ngayon," sagot ni Dr. Avina. "Pero Ella, ikaw ang anak ng yaman. Kahit wala kang ibigay, marami ang mag-aakalang may makukuha sila." Napabutong hininga si Lolo Gimo. "Vina, huwag mong gawing masamang tao ang lahat." "Hindi po," sagot ni Dr. Avina, pero matigas ang tono. "Realistic lang." Realistic. Iyon din ang salitang ayaw na ayaw ni Elara, dahil sa kanya, ang realistic ay parang kululan na gawa ng takot. Pinisil ni Elara ang palad niya, saka tumingin kay Lolo. "Lolo, bakit mo tinanong si Adrian?" "Dahil nakikita ko sa iyo yung takot na kinain ng taon. Simula noong nangyari yun sa iyo sa Maynila, parang bawat lalaking lumalapit, hinuhusgahan mo agad na magnanakaw." "Hindi naman," putol ni Lolo. "Ella,
Hindi kasalanan mo na nasaktan ka, pero kasalanan mo kung habang buhay mong hahayaang diktahan ng sakit na yon ang lahat. Tahimik ang hardin. Ang hangin dumaan sa mga dahon parang bulong. Si Nonoy na nasa malayo nakatingin lang. Gawin niya iyon, magbantay pero hindi makisali. Anong gusto mong mangyari, Lolo? Tanong ni Elara, halos pabulong. Si Lolo Gimon nung umiti, pero hindi masaya. Parang may dala siyang bigat na matagal na niyang gustong ilapag. Gusto kong makita mong tao ang mga tao, hindi label, hindi nanlilikaw, hindi oportunista, tao. At kung gusto mong malaman kung totoo si Adrian, huwag mo siyang subukan sa mga dinner at gala. Doon lahat marunong umakter. Subukan mo siya sa lugar kung saan lumalabas ang totoong ugali. Huminto si Elara at parang alam na niya ang sagot. Palengke, sabi ni Lolo Gimo. Napatingin si Dravina, halatang hindi gusto ang ideya. Gimo, huwag niyo namang ilagay sa panganib si Ella. Panganib? Ulit ni Lolo. Mas panganib ang takot na hindi na siya matututong mabuhay. Si Elara napatawa lang mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil may kirot. Palengke. Lolo, hindi ako marunong doon. Matututo ka, sagot ni Lolo. At bago ka magtanong, oo, may kasamang bantay. Pero hindi para magmukha kang reyna. Para lang siguradong ligtas ka. Ang punto, hindi pera ang magtatanggol sa iyo roon, kundi kung paano ka kikilos bilang tao. Nagatinginan si Tess at Dravina. Si Tess may halong pag-aalala at kuryosidad. Si Dravina, puro pagtututo lang mata. Ella, sabi ni Dravina, mas dahan-dahan ngayon, parang sinusubukang maging mabait. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Kung gusto mo, pwede tayong magpa-background check pa. Mas safe. Safe, ulit ni Elara. At sa unang pagkakataon, narinig niya kung gaano iyon kababaw sa kanya. Dravina, ilang taon na akong safe, pero bakit parang hindi ako humihinga? Napatigil si Dravina, hindi sana'y marinig si Elara na lumalaban. Si Lolo Gimo tumanggo. Ayan, narinig mo sarili mo. Tumayo si Elara at tumingin sa malayo kung saan kita ang bakod, ang mga puno at ang kalsadang dumadaan palabas ng malaking bahay nila. Doon sa labas, may mundo na hindi umiikot sa apelido niya. Mundo na hindi niya kilala, pero parang doon niya gustong subukang muling makilala ang sarili. Hindi ko pa sinasabing gagawin ko, sabi ni Elara. Pero sa tono niya, may simula na. Hindi kita pipilitin, sagot ni Lolo Gimo. Pero tandaan mo, kapag may dumating na pag-ibig, hindi mo yan makikilala kung lagi kang nakasuot ng armor. Si Elara huminga ng malalim. Okay, pag-iisipan ko. Ella, tawag si Tess. Lumapit, mahinang boses. May text po si Sir Adrian. Nagtatanong po siya kung okay lang ba kayo kasi narinig niya raw po na may biglaang meeting today. Napatigil si Elara. Tinanggap ang phone ni Tess. Isang simpleng mensahe lang. Good morning, Elara. Narinig ko lang na busy ka today. Huwag kang magpapagod. Kung kailangan mo ng pahinga, sabihin mo lang. Hindi ako nagmamadali. Walang tanong tungkol sa pera, walang pa-cute, walang pwede ba, walang kahit anong paghingi. At doon, sa pagitan ng hardin at ng takot niya na matagal nang nakabaon, may maliit na bahagi sa loob niya ang bumulong. Paano kung totoo? Pero mabilis ding sumunod ang mas malakas na boses, yung boses ng nakaraan. Huwag kang tanga, lahat marunong magpanggap. Pinindot ni Elara ang screen at hindi mo na sumagot. Inilagay niya ang phone sa bulsa, tumingin kay Lolo Gimo, kay Dravina, kay Tess at sa malayong kalsada. Sa araw na iyon, hindi pa niya alam kung paano sisimulan ng pagsubok na magbabago ang buhay niya. Ang alam niya lang, may isang pader sa loob niya na unti-unti nang nanginginig. At kung babagsak man yon, hindi dahil sa isang lalaking nanliligaw, kundi dahil pagod na siyang bumuhay sa sarili niyang kulungan. At habang papasok siya sa kotse, si Nonoy binuksan ang pinto at bumulong, halos hindi marinig. Ma'am, kung saan man po kaya pupunta, nandito lang po ako. Tumanggo si Elara at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may taong hindi niya kailangang suklain, kundi tanggapin lang. Sa likod ng salamin ng sasakyan, nakita niya ang refleksyon niya. Maayos pa rin pero may bitak na sa maayos. At minsan, ang bitak ang simula ng liwanag. Hindi na nawala sa dibdib ni Elara Monteverde ang bigat ng huling sinabi ni Lolo Gimo na ang takot ay kulungan na siya mismo ang gumawa.
Habang umaandar ang sasakyan palabas ng bakuran, nakatitig siya sa mga puno na dumaraan sa bintana. Paulit-ulit na naririnig sa isip ang sarili niyang tanong, bakit parang hindi ako humihinga? Hindi siya agad nag-reply kay Adrian, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya kapag sumagot siya, para na rin siyang umamin na may parte sa kanya na umaasang totoo ang lahat. At sa mundo niya, ang pag-asa ay delikado. Pagdating nila sa cold storage site visit, tinanggap siya ng maingay na mundo ng negosyo. Forklifts, yelong tumutunog sa kahon, mga empleyadong tumitigil kapag dumadaan siya, at mga mata na laging naghihintay ng senyales kung ano ang tamang gawin. Reaksyon. Ma'am Elara, good morning po. Bati ng site supervisor. Tumango lang siya, ngumiti, pero nanatiling nasa likod ng ngiting iyon ang tumitibok na kaba. Si Tess, kaya ng dati, nakapwesto sa kanan niya. Si Nonoy naman, 3 hakbang ang layo, nakatingin sa paligid na parang laging may hinahanap na panganib. Sa gitna ng walkthrough, lumapit si Dr. Ravina Alcaraz, bitbit ang folder na mas makapal pa kaysa sa mga resibo ng buong buwan. Ella, sabi nito, mababa ang boses. After this, may quick meeting tayo sa office. May ipapakilala ko. Kung tungkol kay Adrian na naman, nagsimulang sabi ni Elara, pero tinigil na rin. Hindi niya gustong dito siya makipagtalo. Hindi lang tungkol kay Adrian, sagot ni Dr. Ravina. Tungkol to sa imahe mo at sa seguridad mo. Narinig iyon ni Elara bilang kontrol, pero tumango pa rin siya dahil sanay siyang sumunod kapag may salitang seguridad. Sa main office nila, malamig ang aircon, amoy leather ang conference room, at tahimik ang mga upuan na parang hindi pwedeng magkamali ang sino mang uupo. Nasa dulo ng mesa si Dr. Ravina, katabi niya si Tess. Si Elara naupo, at ilang segundo lang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae na confident ang lakad, mahaba ang buhok na maayos ang bagsak, at ang ngiti ay parang sinanay sa harap ng salamin. Naka-blazer, hawak ang tablet, at tila sanay na sa mga taong may pera. Elara, sabi ni Dr. Ravina, this is Celine Rivas, PR consultant. She'll help you manage appearances, public engagements, charity events, press, lalo na ngayon na may lumalapit sa'yo. Nanliligaw, dagdag ni Celine, magaan ang tono, parang chismis lang. Congrats ha, people love that story. Air meets hardworking executive. Ang ganda sa press. Sumikip ang panga ni Elara. Hindi ako press release. Of course, sagot ni Celine, pero hindi nabura ang ngiting parang may alam. Pero kahit anong gawin mo, may magsusulat ng kwento tungkol sa'yo. Mas maganda kung ikaw ang may hawak ng narrative. Napatingin si Elara kay Tess, parang humihingi ng hangin. Si Tess nakatingin lang pabalik, maingat, parang sinasabing, kaya mo to. Doon, biglang naalala ni Elara ang palengke. Ang sinabi ni Lolo Gimo, ang bigat ng safe. Lolo, sabi ni Elara, pinipigilan ng emosyon. Kung security at image lang ang pag-uusapan, gusto ko ring magkaroon ng personal space. Nagtaas ng kilay si Dr. Ravina. Meaning? I have my own plans. Hindi lahat dapat meeting. Sandaling tumahimik ang room. Si Celine ang unang bumawi, ngumiti ng mas malaki. I like that, independent, strong. Pero si Elara, alam niyang ganitong mga tao, kapag ngumiti, may binibilang. Pagkatapos ng meeting, hinila siya ni Lolo Gimo sa pantry area, malayo sa conference room, malayo sa aircon na parang pangtrabaho ang lamig. Ella, sabi ni Lolo, kung magpapalengke ka, ngayon mo gawin habang fresh pa sa loob mo ang lakas ng loob. Kapag pinatagal mo, uunahan ka na naman ng takot. Lolo, hindi ganun kadali, sagot ni Elara, halos pabulong. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon at baka makilala ako. Kaya nga magpapanggap, sabi ni Lolo, diretsyo. Hindi para lokohin ng tao ha, kundi para protektahan ang sarili mo habang natututo ka. Pero tandaan mo, respeto, huwag kang mag-aasal reyna. Napatingin si Elara sa sarili niyang kamay, makinis, walang kalyo. Anong pagpapanggap? Ngumiti si Lolo at sa unang pagkakataon, parang bata itong natuwa. Magiging tindera ka, gulay o isda, bahala ka. Pero may pwesto akong alam, doon sa Balanga Palengke. May kakilala akong matanda doon, matapang, hindi kanya pababayaan. Lolo, bumigat ang boses ni Elara. Paano si Nonoy? Hindi naman ako pwedeng... Kasama si Nonoy, mabilis na sagot ni Lolo. Pero sa malayo. At si Tess pwede rin naka-standby. Hindi ka namin hahayaang pahamak. Pero dapat Ella,
Ikaw ang gagalaw. Ikaw ang makikisalamuha. Kinagat ni Elara ang labi. Sa loob niya may dalawang boses. Ang isa nagmamakaawang umatras. Ang isa gustong subukan para matapos na ang paghihirap. Okay, bulong niya sa wakas. One day, trial. Parang nabunutan ng tinik si Lolo Gimo. Ayan, ganyan. Isang araw lang. Pero tandaan mo, isang araw na yan, pwedeng maging simula ng lahat. Kinagabihan, sa kwarto, binuksan ni Elara ang phone. Tumingin siya sa mensahe ni Adrian, paulit-ulit. Sa wakas, nag-type siya. Mabagal, maingat. Thank you. Busy lang today. Ingat ka rin. Pinindot niya ang send, tapos parang may sumabog na kaba sa dibdib niya. Hindi dahil sa text, kundi dahil sa pakiramdam na may ginagawa siyang hindi aprobado ng takot. Kinabukasan, 5:00 pa lang, gising na sila. Si Tess ang nagdala ng mga damit. Simpleng t-shirt na walang brand, lumang jeans, tsinelas na plain. Pati buhok niya, hindi inayos sa usual na sleek style. Tinirintas lang ng simple. "Ma'am," sabi ni Tess habang inaabot ang lumang sling bag, "sigurado po ba kayo?" "Hindi," sagot ni Elara. "Totoo, pero gagawin ko pa rin." Sa parking, si Nonoy nakasandang sa sasakyan, naka-cap, naka-jacket, para hindi rin halata. "Ma'am, sa gilid lang po ako, pero isang tawag niyo lang." "Alam ko," putol ni Elara, pero hindi galit. Pagod lang. "Salamat." Habang papalapit sila sa palengke ng Balanga, nag-iba ang tunog ng mundo. Wala nang tahimik na aircon, may sigawan ng tindera, may kalabog ng timbangan, may amoy ng isda at luya, may usok ng ihawan sa kanto, at may halakhakan ng mga taong parang sanay sa hirap, pero marunong pa ring tumawa. Pagbaba niya ng sasakyan, parang sinampal siya ng init at amoy. Amoy dagat na nakahalong pawis, amoy prutas na hinog, amoy mantika. Napahawakan siya sa strap ng bag niya, parang iyon lang ang kapitan niya sa bagong mundo. "Dito po," sabi ni Lolo Gimo, itinuro ang isang linya ng mga gulayan. "Huwag kang masyadong tumingin-tingin na parang turista." "Paano ko hindi titingin? Lolo, ang daming tao," bulong ni Elara, halos hindi marinig. "Tao lang sila," sagot ni Lolo, matigas pero may lambing. Lumapit sila sa isang pwesto ng gulay, kung saan may matandang babae na mabilis ang kamay sa pag-aayos ng talong at sitaw. Nakapanyo sa ulo, matalim ang tingin at halatang hindi basta-basta. "Nena," tawag ni Lolo. Lumingon ng matanda. "Ay, Gimo, anong hangin at dinala ka rito?" "May ipapakilala ako," sabi ni Lolo, tapos tinapik balikat ni Elara. "Si Ara." Pangalan na pinili ni Elara kasi iyon ang pinakamalapit sa kanya, pero hindi siya. Tinignan siya ni Aling Nena Biscocho mula ulo hanggang paa, hindi sa mapanghuhusga, kundi parang sinusukat kung kaya ba niya. "Baguhan ka?" tanong ni Aling Nena, diretso. "Opo," sagot ni Elara, pilit na steady ang boses. "Marunong kang magtinda?" tanong ulit. "Hindi pa po," amin ni Elara. Suminghit si Aling Nena. "Buting honest. Dito pag sunungaling ka, lulunukin ka ng palengke." Napangiti si Lolo Gimo, parang proud. "Nena, kahit isang araw lang, turuan mo lang ng basics, may bayad." "Hoy," sinista ni Aling Nena, pumitik ang daliri. "Walang bayad-bayad dito kung tutulungan ko lang, pero may kondisyon." "Ano po?" tanong ni Elara. "Makikinig ka at hindi ka mag-iinarte. Kapag napawisan ka, punasan mo. Kapag napagalitan ka, lunok. Kapag may humingi lang tawad, tanggapin mo. Dito, mabilis ang araw." "Opo," at ramdam niyang nanginginig ang tuhod niya. Sa tabi, may babaeng nagbubuhat ng kahon ng isda, halatang mabigat. May bata sa likod na nakasabay sa kanya, parang sanay na sa ganitong esena. Lumapit ang babae sa pwesto ni Aling Nena at nagbaba ng maliit pa supot. "Nena, pakiiwan muna to, babalikan ko," sabi nito, hingal. "Kay," tawag ni Aling Nena. "Heto, si Ara. Babuhan, huwag mo munang kainin ng buhay." Napatawa si Kay, pero may pagod ang tawa. "Aba, kung mabait siya, hindi ko kakainin." "Hay," sabi ni Elara, awkward. "Hay," sagot ni Kay, mabilis.
huwag kang matakot. Dito ang nakakatakot yung mga taong kunwaring mabait. Tumama sa dibdib ni Elara ang linya na parang patalim. Parang lahat dito may sariling bersyon ng sugat. Habang tinuturuan niya si Aling Nena kung paano magtimbang at magbalot, may lalaking dumaan. Mabigat ang tulak na kariton, puno ng yelo. Pawis na pawis, pero numiti pa rin sa mga tindera. "Uy, Maki, pahinga ka na muna, baka himatayin ka." "Hindi pwede," sagot ng lalaki, si Maki Dizon, may biro sa boses. "Kapag himatayin ako, sino magtutulak? Ikaw?" Loko, sagot ni Kai, pero ngumiti rin. Saglit, may normalidad, may buhay. Pero biglang nag-iiba ang hangin nang may dumating na lalaking malapad ang katawan, may gold chain at may dalawang kasama na parang shadow. Tumigil siya sa gitna ng linya, parang siya ang may-ari ang daan. "Aling Nena," sabi nito, walang bati-bati. "Araw ng koleksyon." Nanlamig si Elara kahit mainit. Narinig niya ang bulong ni Kaye, halos pabulong pero puno ng inis. Si Brando Ibarra. Si Aling Nena hindi natinag. "Anong koleksyon? Wala namang resibo, Brando." Ngumiti si Brando. "Resibo? Di ka na magtinda. Simple." Naramdaman ni Elara ang kamay ni Aling Nena na bahagyang humawak sa braso niya, parang sinasabing huwag siyang gumalaw. "Bagong muka," sabi ni Brando, tumingin kay Elara. "Sino to?" "Katulong ko," mabilis na sagot ni Aling Nena. "Katulong?" Umusog si Brando, sinipat siya. Mukhang hindi sanay sa init o baka sanay sa aircon. Kumirot ang sikmura ni Elara. Sa isip niya gusto niyang magalit, magsalita, ipakita kung sino siya. Pero naalala niya ang kondisyon ni Aling Nena. "Makikinig ka, hindi ka mag-iinarte." Si Brando nag-abot ng palad. "Oh, magkano ibibigay niyo ngayon?" Tahimik ang paligid, parang lahat biglang nakikinig. Hindi pa nagsasalita si Aling Nena nang may dumaan na boses sa likod. Matanda pero matatag. "Brando," sabi ni Lolo Gimo, lumitaw sa gilid, nakasandal sa tungkod. "Ang lakas mong mangolekta ah." Nagkatinginan sila, parang may kasaysayan. "Ah, ikaw pala Gimo," sabi ni Brando. Bahagyang nagbago ang tono pero hindi pa rin magalang. "Bakit? May dalang proteksyon?" "Hindi," sagot ni Lolo. Tumingin kay Elara. "May dala akong paalala." "At ano yon?" tanong ni Brando, pataas ang kilay. "Na may hangganan ng tao," sagot ni Lolo Gimo. "At kapag umabot sa hangganan, hindi pera ang lalaban, kundi galit." Saglit parang nag-alinlangan si Brando, pero bumawi rin siya, ngumiti. "Galit? Dito sa palengke? Di magreklamo kayo." Uminit ang ulo ni Kaye. Umusog sana pero pinigilan siya ni Maki, hinila sa braso. "Huwag na yon," bulong ni Maki. "Hindi pa tayo handa." Hindi na nagsalita si Elara, pero sa loob niya may bagong takot. Hindi na takot na makilala, kundi takot na makita kung gaano kalalim ang sistema na kayang yuyurak sa mga taong walang laban. Nang umalis si Brando, saka lang bumalik ang ingay. Pero iba na ang tunog, parang bawat sigaw ng tindera ay may kasamang pagod. Huminga si Elara, dahan-dahan. Tinignan niya ang mga kamay ni Aling Nena. May dumi ng lupa sa kuko, may gasgas, may bakas ng taon. Tinignan siya ni Kaye, may anak man nakasabit sa kanya pero nakatayo pa rin. Tinignan siya ni Maki, nakangiti pa rin kahit alam niyang may mali. Sa unang oras niya bilang ara, hindi pa siya tindera, hindi pa siya marunong. Pero alam niyang may isang bagay na nagsisimula na sa loob niya. Isang pag-unawa na hindi kayang ituro ng kahit anong board meeting. "Atensyon ka," bulong ni Aling Nena, tinapik ang mesa ng gulay. "Simula pa lang to. Kapag natututo kang tumayo dito, mas matibay ka na kahit saan." Tumango si Elara, pinigilan ng panginginig ng boses. "Opo, sasabay po ako." Sa gilid ng palengke, nakita niya si Nonoy sa malayo. Kunwari bumibili ng tubig pero nakatutok ang mata sa kanya. Si Tess naman nasa kabilang kanto, may hawak na foam, handang sumalo kung kailangan. Pero ngayon na nasa gitna siya ng palengke, unang beses niyang naramdaman,
Hindi sila ang magliligtas sa kanya dito, kundi siya mismo. Hindi na umalis sa dibdib ni Elara ang huling sinabi ni Aling Nena. Kapag natututo kang tumayo dito, mas matibay ka na kahit saan. Sa gitna ng ingay ng palengke, natutunan niyang ang bawat sigaw ng suki at bawat kalabog ng timbangan ay may kasamang pagod at may kasamang pag-asa rin kung marunong kang tumingin. Pagkatapos umalis si Brando Ibarra, bumalik ang galaw ng mga tao pero may natirang bigat sa hangin. Parang lahat sanay na sa ganong eksena. Parang normal na lang ang maningil ng koleksyon, normal na lang ang lunukin ng inis, normal na lang ang tumawa sa harap ng mali, halang lang magpatuloy ang araw. Si Elara, kahit nagpanggap na Ara, Sanay sa ganong normal. Aling Nena, bulong niya habang nag-aayos ng talong. Ganito po ba talaga araw-araw? Hindi araw-araw, sagot ni Aling Nena. Hindi tumitingin, mabilis pa rin ang gamay. Minsan mas malala, minsan mas tahimik, pero laging may bagay na gustong kumuha sa'yo. Bakit hindi kayo lumaban? Tanong ni Elara, biglang lumabas ang emosyon. Tumingin si Aling Nena sa kanya, matalas pero hindi galit. Lumaban kami dati, pero kapag lumaban ka ng hindi handa, ikaw ang mawawala. Dito Ara, hindi pwedeng puro tapang. Kailangan may ebidensya, kailangan may kasama, kailangan may lakas na hindi lang galing sa bibig. Sa tabi, si Kaye Magsino nagbuhat ng isang banyera ng isda. At kailangan may dahilan, singit ni Kaye, hingal. Hindi lang para sa sarili, para sa mga batang umaasa. Napatingin si Elara sa batang nakasabit sa likod ni Kaye. Tahimik lang, nakayakap, parang sanay sa amoy ng palengke at init ng umaga. Sa isip niya, kung ako to, baka umiiyak na ako. Baka gusto mong magpahinga, sabi ni Maki Dizon habang tumutulak ng kariton ng yelo dumaan sa harap nila. Mukha kang matutunaw, Ara. Hindi, sagot ni Elara, pilit ang tapang. Kaya ko. Tama yan, sabi ni Maki, ngumiti. Dito kahit natutunaw ka, tuloy pa rin. Tumawa si Kaye, pero sandali lang. Maki, huwag mong sanang turuan ng maling aral. Hindi yan maling aral, sagot ni Maki. Survival yan. Survival. Isa na namang salitang tumama kay Elara. Sa mundo niya, ang survival ay reputasyon. Sa mundo nila, survival ay pagkain. Habang lumilipas ang oras, natutunan ni Elara ang basics. Mag-ayos ng gulay, magtimbang, magbalot, ngumiti sa suki. May ilang customer na nakipagkwentuhan kay Aling Nena at si Elara nakikinig, ginagaya ang tono, ginagaya ang kilos. May isang sandali, dumating ang isang matandang lalaki, si Mang Turo. Kilala sa palengke bilang tagapukpok ng yelo at tagahatid ng balita. May hawak siyang yelo sa sako at ang boses niya laging parang may pasabog. Oy, Nena! Sigaw ni Mang Turo. Narinig mo na, may darating daw na taga-cold storage mamaya, yung si Solano. Nanlaki ang mata ni Anara, pero mabilis niyang tinakpan sa pagyuko. Sinong Solano? Tanong ni Kaye, kunwaring hindi interesado, pero halatang may alam. Adrian Solano, sagot ni Mang Turo, kumindat. Yung mabait, yung taimik pero kapag nagsalita, parang may bigat. Madalas yan dito madaling araw, tumutulong magbuhat. Hindi mo napapansin kasi hindi nagpapapansin. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Lara. Adrian? Dito? Si Aling Nena nagtaas ng kilay. Ano namang gagawin niya rito ngayon? Hindi pa naman delivery schedule. Ewan, sabi ni Mang Turo. Pero may nagsabing naghahanap daw ng supplier na tinatakot ng mga kolektor. Baka may gustong tulungan. Nakatitig si Elara sa mga gulay sa harap niya, pero hindi na niya nakikita ang kulay. Sa loob niya, may kaba, hindi romantic. Kaba ng tanong, kung nandito si Adrian at makita niya ako, makikilala ba niya? At kung hindi, paano ako kikilos? Relax, bulong ni Kaye. Napansin ang tensyon. Bakit parang kinakabahan ka? May utang ka ba sa Solano? Hindi, sagot ni Elara.
pilit na normal. Tingin ko, sabi ni Kaye, ngumisi. May gusto ka sa kanya. Hindi. Mabilis na sagot ni Elara. Masyadong mabilis. Napatawa si Maki sa gilid. Ay, halata. Namula si Elara pero hindi niya alam kung dahil sa init o dahil sa tama. Hoy, sita ni Aling Nena, tigil-tigilan niyo yan. Dito tayo nagtatrabaho. Pero kahit sinita, may ngiting lumitaw sa labi ni Aling Nena. Parang gusto rin niyang makita kung anong klase si Ara. Habang patanghali, lumakas ang araw. Kumapit ang pawis sa batok ni Elara. Sa malayo, nakita niya si Nonoy na kunwari bumibili ng tinapay pero nakapwesto pa rin sa linya ng tanaw. Si Tez, nasa kabilang side, may hawak na phone, nakikipag-text sa kung sino. Hindi nagtagal, biglang nag-iba ang galaw sa kabilang linya ng palengke. May ilang tindera ang tumigil, tumingin, may bulungan. Yan na, bulong ni Mang Turo, parang excited sa chismis. Si Solano. Lumapit ang isang lalaki na may dalang 2 kahon ng yelo at isang maliit na clipboard. Naka-plain shirt. Nakalugay ang buhok na bahagyang basa sa pawis. Walang driver, walang bodyguard. Ang lakad niya hindi mayabang pero diretso. Parang alam niya ang pupuntahan. Si Elara, kahit gusto niyang yumuko, hindi napigilang tumingin. Si Adrian. Hindi naka-office attire. Hindi siya yung lalaking nakikita niyang maayos sa boardroom o events. Dito, mukha siyang totoong tao. Pawisan, may kunting dumi sa kamay, at ang mga mata niya hindi naghahanap ng papuri. Good morning po! Bati ni Adrian sa isang fish vendor. Ate, kayo po ba si Kay Magsino? Nanigas si Elara. Si Kay napatingin sa kanya sandali, parang nagbabasa ng reaksyon niya, tapos humarap kay Adrian. Ako, sagot ni Kay, cautious. Bakit? Adrian, sabi ni Adrian, iniabot ang kamay. Sa cold storage, narinig ko lang po yung tungkol sa mga extra singil dito. Hindi ako pulis, pero gusto ko lang malaman kung may kailangan kayong support. Nag-angat ng kilay si Kay. Support? Anong klaseng support? Logistics, sagot ni Adrian. Kung may mga supplier na natatakot mag-deliver dahil sa mga kolektor, pwede nating ayusin yung route, yung drop-off time. Pwede ring i-coordinate sa barangay. Ayokong may nawawalan ng kabuhayan dahil lang sa pananakot. Sa likod, may ilang tindera ang nagbulungan. Si Mang Turo halos sumigaw. Ayan, mabait talaga yan! Pero si Kay hindi agad lumambot. Madaling magsalita, sagot niya. Pero kapag lumaban kami, kami ang titirahin, kami ang mawawalan ng pwesto. Tumanggo si Adrian, parang tanggap ang takot. Kaya nga po hindi dapat kayo ang mag-isa. Hindi ako nangangako ng milagro, pero kung magsisimula tayo sa maliit, resibo, record, schedule, may laban tayo. Sa puntong iyon, lumapit si Brandon Ibarra mula sa kabilang linya, parang amoy niya ang usapan. May 2 na naman siyang kasama at ang ngiti niya parang nanlalamon. Oy, sino to? Sabi ni Brandon, palakpak-palakpak pa. Bago mo bayani? Tumahimik ang paligid, parang lahat huminto. Si Adrian humarap, kalmado. Hello, Adrian Solano. Sabi ni Brandon, ngumisi. Yung taga-cold storage, anong ginagawa mo dito? May pakain ka ba? Wala, sagot ni Adrian, steady. Kausap ko lang mga vendor tungkol sa supply chain. Trabaho. Trabaho? Ulit ni Brandon, lumapit ng konti. Trabaho mo rin bang makialam sa koleksyon namin? Napansin ni Elara ang namin. Ibig sabihin, hindi lang si Brandon, may network, may mas malalim. Kung iligal, oo, sagot ni Adrian, walang taas ng boses pero may diin. Kasi kapag naapektuhan ng deliveries, naaapektuhan negosyo. At kapag naapektuhan negosyo, may mawawalan ng trabaho. Kasama ako. Nagpatawa si Brandon pero walang saya. Matapang ka ha, pero dito hindi mo teritoryo to. Hindi gumalaw si Adrian. Hindi ko kailangan ng teritoryo. Kailangan ko lang ng proseso.
Proseso, ngumisi si Brandon, tapos biglang tumingin kay Elara. O eto, si Baguhan, kanina patahimik. Baka may gustong sabihin. Naramdaman ni Elara ang tibok ng dibdib niya sa lalamunan. Gusto niyang sumalita, pero alam niyang kapag nagsalita siya, maaaring lumabas ang pagiging iba niya, ang tono, ang paraan. Si Aling Nena bahagyang umusog sa harap niya, parang pader. Walang sasabihin yan, nagtatrabaho yan. Pero si Brandon hindi umatras. Nagtatrabaho? Bakit mukhang hindi sanay? Baka mayaman to ha? Hindi na napigilan ni Elara ang paghinga niyang mas malalim. Sa kulok ng mata niya, nakita niya si Nonoy na bahagyang umusog, handang lumapit kung kailangan. Sa gitna ng tensyon, biglang ginawa ni Adrian ang hindi inaasahan ni Elara, ang bagay na magpapabago sa tingin niya sa lalaki. Hindi siya nagmatapang, hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot sa harap ng lahat. Sa hanlip, dahan-dahan siyang naglabas ng wallet, kumuha ng pera at iniabot kay Brandon. "Eto," sabi ni Adrian, kalmado, "kunin mo." Nanlaki ang mata ni Elara, pati si Kay napamura sa hangin. "Anong ginasgawa mo?" Si Brandon nagngisi, tuwang-tuwa. "Ayan, marunong ka pala. Magkano to?" "Enough," sagot ni Adrian, para sa buong linya ngayong araw. Parang may pumutok sa dibdib ni Elara, galit, pagkadismaya at gulat. Bakit siya sumuko? Pero hindi pa takos si Adrian. Lumapit siya ng bahagya at binabaan niya ang boses, pero dahil tahimik ang paligid, rinig pa rin. "Kunin mo ngayon," sabi ni Adrian, nakatingin diretso sa mata ni Brando. "Pero bukas, ibabalik mo yan kada piso sa mga tindera. Hindi charity, hindi regalo. Bayad yan para magkaroon tayo ng oras." Napakunot na si Brando. "Ha? Oras?" Ulit ni Adrian, mas mabigat. "Oras para mag-file ng reklamo. Oras para maipon ng resibo. Oras para mako-ordinate sa barangay at munisipyo. Kasi kung hindi mo ibabalik, Brando, hindi lang tindera ang haharap sa'yo." "Sino?" tanong ni Brando, pilit na tawa. Hindi sumagot si Adrian agad. Kinuha lang niya ang clipboard, binuksan at ipinakita ang ilang papel, mga pangalan, schedule at contact numbers. "May mga tao akong pwedeng tawagan," sagot niya. "Dahil dati akong volunteer sa disaster logistics, may mga opisina akong kilala. At ngayon, may dahilan ako. Naapektuhan mo supply chain." Nanahimik si Brando, hindi dahil takot siya kay Adrian lang, kundi dahil naramdaman niyang hindi ito basta-basta. Hindi ito palingkero na pwedeng sindakin. Hindi rin ito mayamang nagmamagaling. Ito yung taong marunong maglaro sa tamang paraan. Si Elara, habang nakatingin kay Adrian, parang unti-unting nauunawaan ang ginawa nito. Hindi suko yung pag-abot ng pera. Hindi iyon lagay para manahimik. Parang taktika. Pero may isa pang dahilan kung bakit siya mas nagulat. Hindi niya naramdaman na ginagawa ni Adrian ito para sa kanya, para kay Ara. Ginagawa ni Adrian ito para sa lahat. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Kay. Biglang lumabas ang boses, nanginginig sa tapang. Tumingin si Adrian sa kanya. "Takot ako," amin niya. "Pero mas takot ako na masanay tayong lunukin na lang lahat." Si Aling Nena napasinghap, parang may lumang sugat na gumalaw. Si Maki, unang beses nawala ang biro sa mukha. "Brando," sabi ni Adrian ulit, ibinalik ang tingin sa lalaki. "Kuha ka ng pera ngayon, pero tandaan mo, bawat pisong yan may kapalit na tanong. At kapag dumami ang tanong, darating ang sagot." Hindi sumagot si Brando. Kinuha niya ang pera, nungumis ng pilit at umatras. "Hindi pa tapos to," sabi ni Brando bago tuluyang umalis. Pagkaalis niya, parang huminga ang palengke. Pero si Elara hindi makahinga. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, hanga, takot, lahat. Lumapit si Adrian kay Kay at Aling Nena. "Sorry kung niglaan, ayokong magmukhang nang iinsulto. Alam kong hindi solusyon ng pera,
pero kailangan natin ng space para gumalaw. Tumanggo si Kay, luha-luha pero matapang. At least, may gumalaw. Napatitig si Adrian kay Elara, kay Ara. Sandaling nagtagpo ang mata nila. Wala siyang pagkilala. Walang Elara, walang pagtataka. Parang isa lang siyang tindera na napasama sa gulo. Okay ka lang? Tanong ni Adrian, simple, totoo. Si Elara gusto sanang sumagot ng mahaba pero natakot siyang mabuking ang sarili. Opo, sagot niya, maikli. Salamat po. Tumanggo si Adrian parang tanggap. Kung may mangyari ulit, huwag kayong mag-isa. Makipag-usap kayo kay Kay, makipag-usap kayo kay Nena. Kapag may record na kayo, mas madali tayong lalaban. Umalis si Adrian para kausapin pa ang ibang vendors. Tumulong magbuhat, magtanong at maglista ng pangalan. Walang yabang, walang press. Parang gusto lang niyang ayusin ang kaya niyang ayusin. Si Elara, nakatayo sa likod ng gulay, parang may nabasag na bahagi ng pader sa loob niya. Sa malayo, nakita niya si Tess ay nagte-text ng mabilis, parang may napapansin. Si Nonoy mas alerto kaysa kanina. Hindi pa alam ni Elara na sa mismong araw na yon, may mata na rin nakatingin sa kanya, hindi mula sa palengke, kundi mula sa mundo niya sa itaas. At ang pangalan ng mata na yon ay Celine Rivas. Hindi pa rin bumababa ang tibok ng puso ni Elara kahit nakalayo na si Adrian sa pwesto ni Aling Nena. Ang huling tanong nito, okay ka lang? Simple lang sa pandinig, pero para kay Elara, parang dumampi na kamay sa sugat na matagal niyang tinatakpan. Sa malayo, nakikita niya si Adrian na tumutulong magbuhat ng kahon, kumakausap ng vendors, nagsusulat sa clipboard. Walang yabang, walang press. Parang gusto lang niyang ayusin ang kaya niyang ayusin. Si Elara, nakatayo sa likod ng gulay, parang may nabasag na bahagi ng pader sa loob niya. Sa malayo, nakita niya si Tess ay nagte-text ng mabilis, parang may napapansin. Si Nonoy, mas alerto kaysa kanina. Hindi pa alam ni Elara na sa mismong araw na yon, may mata na rin nakatingin sa kanya, hindi mula sa palengke, kundi mula sa mundo niya sa itaas. At ang pangalan ng mata na yon ay Celine Rivas. Bulong ni Tess mula sa kabilang kanto, lumapit ng parang bibili lang ng sibuyas. Hindi siya tumingin diretso kay Elara para hindi halata. May napansin po ako. Ano? Pabulong din si Elara habang kunwari nag-aayos ng talong. May lalaki pong kanina pa tumitingin sa inyo, sabi ni Tess. Bahagyang inikot ang mata sa direksyon ng isang tindahan ng tuyo. Hindi taga rito, parang photographer. Nalamigan si Elara. Baka naman paranoid ka lang. Hindi po, sagot ni Tess, matigas. May hawak siyang phone na naka-zoom. Kanina pa rin po siyang naglilipat-lipat ng pwesto para masundan kayo. Sa gilid ng paningin ni Elara, nakita niya nga ang lalaki. Nakakap, naka-hoodie kahit mainit at ang kamay nakataas parang nagte-text pero ang kamera naka-angle sa kanya. Nonoy, bulong ni Elara. Hindi siya sumigaw, hindi niya kailangang lumakas. Ilang segundo lang, parang multo na sumulpot si Nonoy sa likod ng lalaki. Kunwari ibibili ng yelo. Napansin ng lalaki ang presensya, nagulat at biglang bumaba ang phone. Boss, sabi ni Nonoy sa lalaki, maraang sabi pero may banta. Picture taking, bawal dito. Ha? Picture? Nagkunwari ang lalaki, pilit ng tawa. Nagbi-video lang ako ng palengke, content. Content mo to? Tanong ni Nonoy, mas tumalim ang tingin. Patingin. Privacy yan, sagot ng lalaki, umatras. Hindi siya hinawakan ni Nonoy, hindi siya nanakit, pero lumapit si Nonoy ng kalahating hakbang, sapat para maramdaman ng lalaki ang bigat ng presensya. Kung content, hindi mo kailangan ng zoom sa mukha ng tindera. Umalis ka na. Umikot ang lalaki, nagmamadaling lumayo. Pero bago tuluyang mawala, may naipasa siyang tingin sa isang babaeng nakapwesto sa malayo. Babaeng naka-sunglasses, naka-ponytail at mukhang hindi bagay sa palengke. Si Elara napakurap. Kilala niya ang postura, kilala niya ang aura. Celine Rivas. Hindi siya dapat naroon at kung naroon man siya, hindi iyon dahil interesado siya sa palengke. Lumapit si Tess muli, mas nanginginig ang boses. Ma'am, si Miss Celine po yun, di ba? Tumanggo si Elara, dahan-dahan. Oo,
Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang mata nila ni Celine. Kahit naka-sunglasses ang babae, ramdam ni Elara ang ngiti, yung ngiting parang nakahuli ng sikreto. Bago pa makalapit si Elara, umikot si Celine at nagkunwaring may kinakausap sa phone, tapos tuloy-tuloy na lumakad palayo. "Ma'am, uuwi na po tayo," bulong ni Tess. "Kung may leak yan." "Hindi," sagot ni Elara, mabilis. "Hindi ako aalis. Kung aalis ako ngayon, parang inamin ko na may tinatakasan." "Pero ma'am," "Hindi ako aalis," ulit ni Elara, mas matigas. "Hindi pa." At kahit nanginginig siya, ipinagpatuloy niya ang pagtitinda. Ang mga kamay niyang dati walang kalyo, ngayon may dumikit na rupa, may pawis, may bahagyang gaspang. Parang sinasabi ng katawan niya, "Kaya mo." Ngunit sa likod ng lakas na iyon, nagsimula ng kumilos ang mas malaking problema. Kinahapunan, bumalik si Brandon Ibarra. Hindi na siya nag-iisa. Mas marami siyang kasama at ang lakad niya ngayon mas agresibo, parang may gustong patunayan. Sa paligid, may ilang vendor ang tumigil, natakot. Si Kay, naramdaman agad ang hangin, lumapit kay Aling Nena. "Babalik yan," bulong ni Kay. "Sinabi ko na." "Relax," sagot ni Aling Nena, pero sa mata niya may kaba. "Mag-ingat tayo, huwag tayong magpapadala." Si Brandon huminto sa gitna ng linya, malakas ang boses. "Oh, sino dito ang nagdala ng bayani kanina? Sino ang nag-udyok na lumaban?" Walang sumagot, tahimik. Lumapit si Brandon sa pwesto ni Aling Nena, tumama ang tingin kay Elara. Ikaw yung mukhang mayabang kanina. Ikaw yung nakita kong nakatingin kay Solano." "Brandon," sabit ni Aling Nena, tumayo. "Huwag mong idamay siya. Baguhan yan." "Baguhan? Na mukhang artista? Huwag mo kong lokohin, Nena." Napatingin si Elara sa paligid. Sa malayo, wala na si Adrian. Natapos na ang lakad nito. At kahit nandyan si Nonoy, hindi pwedeng magpakitang bodyguard siya. Kapag nagkagulo, mas lalong hahalata. "Anong gusto mo?" tanong ni Kay, lumapit, hindi na mapigilan ng tapang. "Kanina nakuha mo na pera mo." "Pera?" tawa si Brandon. "Akala nyo pera lang to. Ang gusto ko, respeto. At kapag may sumuway..." Biglang dinampot ni Brando ang isang supot ng gulay sa mesa ni Aling Nena at inihagis sa lupa. Nalaglag ang talong, nadumihan ng sitaw. May mga customer ang napasigaw. "Hoy!" sigaw ni Kaye. At bago pa makagalaw si Kaye, hinawakan siya ng isa sa mga tauhan ni Brando sa braso, mahigpit. Umiyak ang batang nakasabit sa likod ni Kaye, natatakot. Doon, kumilos si Elara nang hindi niya inaasahan sa sarili. "Bitawan niyo siya!" sigaw ni Elara. Tumigil ang lahat. Pati si Brando napatingin sa kanya. "Ah," sabi ni Brando, dahan-dahang ngumisi. "May boses ka pala." Naramdaman ni Elara ang kamay ni Aling Nena sa balikat niya. Parang sinasabing, "Ingat." Pero hindi na niya kayang manahimik. Hindi na niya kayang panoorin na may inaapi sa harap niya. "Wala kayong karapatan." Nanginginig ang boses ni Elara pero tuloy. "May mga bata dito. May mga tao." "Karapatan?" ulit ni Brando. Lumapit ng mas malapit. "Dito sa palengke, ang karapatan binibili." Napamulagat si Elara. Sa gitna ng takot niya, biglang naalala niya ang mundo niya. Ang mga boardroom na parang tahimik pero ganito rin ang laro. Doon, hindi ka hinahawakan sa braso pero hinahawakan ka sa reputasyon. "Kung binibili pala," sabi ni Elara pilit na matapang, "edi ipakita mo kung saan mo binili." Nag-iba ang mukha ni Brando. "Ano? Nagyayabang ka?" "Ano?" singit ni Maki. Lumapit, handang sumuporta. "Hoy Maki," sabi ng isa sa tauhan. "Gusto mong mawalan ng trabaho?" Maki ngumiti ng pilit. "Matagal na akong walang trabaho kung takot lang ang puhunan." Tumindi ang tensyon. May ilang vendor ang lumayo. May iba naglabas ng phone, pero takot din i-record. Sa gilid, lumapit si Nonoy ng konti, nakaposisyon na. Si Tess, hawak ang phone, nanginginig. "Ma'am, please." At sa puntong iyon, parang sinadya ng tadhana, dumaan si Mang Turo na may kasamang 2 tanod ng barangay. Mukhang may naka-alert. "Brando!" sigaw ni Mang Turo. "Ano na naman ginagawa mo?" "Kita mo to?" sabi ni Brando. Itinuro si Elara.
Yung bagong mukha. Siya ang nag-udyok. Siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Nagkatiginan ng magatanod. Lumapit. Pero halatang hindi rin sigurado kung paano haharapin si Brando. Parang may takot din. Doon, biglang sumulpot ang tunog ng notification sa phone ni Tess. Nag-freeze siya. Ma'am, bulong ni Tess halos hindi lumalabas ang boses. May post na. Nanlamig si Elara. Anong post? Ipinakita ni Tess ang screen, nanginginig ang kamay. Isang litrato. Si Elara sa palengke, nakatayo sa gilid ng pwesto ni Aling Nena. Nakatsinelas, nakasimple, pero malino ang mukha. Sa caption, Harris spotted. Monteverde daughter playing palengke tindera stunt. PR move or mental breakdown. At may kasunod pang pangalawa. Insider. She's unstable, bored, worried. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Hindi lang palengke ang kaharap niya ngayon. Mundo niya. Board, kumpanya, pangalan. Sa malayo, narinig niya si Celine na tumatawa ng mahina habang nagsasalita sa phone. Hindi na siya nagkunwari. Parang may sinasabihan siya sa, "Yes, we got it." Viral na. Nang makita ni Brando ang litrato sa phone ng isang vendor, biglang nagbago ang sigaw niya. "Ay, sabi ko na, hindi to basta-basta." Nagbulong-bulong ang tao. May nagulat, may humanga, may nainis. "Anak ka pala ng Monteverde?" Bulong ng isang customer kay Elara, parang naniniwala pero hindi pa rin sigurado. Si Aling Nena, kahit gulat, humarap sa mga tao. "Ano ngayon kung anak siya? Tao pa rin yan. Nagtatrabaho dito, hindi na nga apak." Pero ang gulo nagsimula na. Sa loob ng ilang minuto, dumami ang taong tumitingin kay Elara. May sumisigaw ng pangalan niya. May nagpipicture. May nagre-record. Parang biglang naging stage ang palengke. At siya na naman ang nasa gitna. Tulad noon sa kolehiyo. Tulad ng masakit na karaanan. "Ma'am, alis na tayo," sabi ni Nunoy. Mabilis na lumapit sa tabi niya. Hindi na kayang magtago sa distansya. "Hindi," sabi ni Elara, pero basag na ang boses. "Aling Nena, Kaye, umalis ka na," sabi ni Kaye mabilis pero hindi galit, takot. "Kung ikaw ang dahilan para balikan kami, delikado." Tumama kay Elara ang salita na parang kutsilyo. Hindi dahil masama si Kaye, kundi dahil totoo. Doon, may dumating na itim na van sa kanto. Bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Vina, halatang galit, halatang nagmamadali. "Elara!" Sigaw ni Dravina, hindi na inalala ang etiketa. "Anong kalukuhan to?" Tahimik si Elara. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na hindi ito kalokohan, na gusto lang niyang huminga. Hinila siya ni Dravina palayo sa gitna ng tao. "You're going to ruin everything. The board is calling right now." "Dravina, please," pakiusap ni Elara. "Hindi mo naiintindihan." "Hindi ko kailangang intindihin," putol ni Dravina, halos pabulong pero matalim. "Ang trabaho ko, protektahan ka. At ang ginawa mo." Sa gitna ng pagtatalo, tumunog ang phone ni Elara. Isang tawag, Adrian Solano. Nanlaki ang mata niya. Napatingin si Tess, pati si Nonoy, tumigil. Saglit, parang bumagal ang oras. Ang palengke, ang gulo, ang mga mata, ang mga kamera, lahat parang lumayo. Pinindot ni Elara ang sagot, naninginig. "Hello?" Mahina niyang sabi. Sa kabilang linya, boses ni Adrian. Hindi galit, pero mabigat. "Elara," sabi nito. "Nakita ko. Anong nangyayari? Bakit ka nandyan?" Hindi na kaya ni Elara magsinungaling. Pero hindi rin niya kayang sabihin ang buong dahilan sa gitna ng mga matang nakatutok. "Adrian," basag ang boses niya. "Hindi ko sinasadya. May nag-leak." Tahimik si Adrian sandali. Tapos, mas mababa ang boses. "Saan ka ngayon? Huwag kang mag-isa." At bago pa siya makasagot, dumating ang mensahe sa phone ni Tess, galing sa internal comms. "Emergency board meeting in 30 minutes. Topic, Elara's public incident. Proposed action, suspend her public-facing role pending assessment." Doon, tuluyang bumagsak ang mundo ni Elara. Hindi dahil nasa palengke siya, kundi dahil may mga taong gustong gamitin ang palengke para tanggalin siya sa sariling buhay niya.
Bumalik ang ingay ng palengke sa tenga ni Elara. Sigawan, busina, kalabog, pero parang nasa ilalim siya ng tubig. Ang malinaw lang ay boses ni Adrian sa linya. "Saan ka ngayon? Huwag kang mag-isa," sabi nito. Mabigat at hindi nagpapanik, pero ramdam mong kumikilos na ang isip. Nasa tabi niya si Dravina, halatang nagpipigil ng galit at takot. Si Tess, nakatitig sa phone na may mensahe tungkol sa emergency board meeting. Si Nunoy, nakapwesto na, handang ilayo si Elara kahit buhatin pa. "Elara," ulit ni Adrian, "pakinggan ako. Uuwi ka sa office, wag sa bahay. Nandito ba si Tess?" "Oo," sagot ni Elara, halos pabulong. "Nandito si Tess at si Dravina." "Tess," narinig ni Adrian na lumakas ang boses. "Paki-on speaker." Pinindot ni Tess ang speaker. "Sir Adrian, narito po kami. 30 minutes na lang, board meeting na." "Okay," sagot ni Adrian. "Nunoy, make sure safe siya. Dravina." "Ano?" singit ni Dravina, matalim. "Walang away ngayon," diretsyong sabi ni Adrian. "May dalawang problema, yung smear at yung illegal collection sa palengke. Kung hindi natin papatayin ngayon, lalalayan. Kailangan natin ng ebidensya, hindi opinyon." Napasinghap si Dravina, parang ayaw niyang masabihan ng ganon, pero hindi siya sumagot. Sa van, nakaupo si Elara na parang nanginginig pa rin ng kaluluwa. Nakikita niya sa bintana ang mga mukha sa palengke. Si Kay na yakap ang nanak, si Aling Nena na nakatayo pa rin sa pwesto kahit may mga taong kumukuha ng video, si Maki na pinipigilan ng ibang porter na sumugod, at si Mang Puro na nakasigaw sa tanod. Ang takot niya ngayon, hindi na para sa sarili, para sa kanila. Pagdating sa main office, sinalubong sila ng mabigat na katahimikan. Parang lahat ng empleyado alam na may nangyari, pero walang gustong unang sumalita. Sa lobby, may dalawang taong naghihintay. Isang lalaki na nakabarong na may ID ng munisipyo at isang babae na nakablouse na may folder. "Ma'am Elara," sabi ng lalaki, "ako po si Enzo Marasigan, liaison from the mayor's office. Tinawagan po kami ni Sir Adrian." Sumingit ang babae. "Ako naman po si Attorney Sola Venturanza, pro bono legal aid. May dala po akong template para sa affidavits." Nang laki ang mata ni Elara. "Paano?" "May oras lang tayo," putol ni Adrian na dumating sa kabilang pinto. Pawis pa rin, halatang